Magandang araw mga kahag racer, kamusta po ang inyong mga alagang baboy? Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang tanong na halos lahat ng nag-aalaga ng baboy ay gustong malaman, paano ba makakatipid sa gastos sa feeds nang hindi naaapektuhan ang paglaki ng inyong mga alagang baboy? Alam naman natin na ang feeds ang pinakamalaking bahagi ng gastos sa pag-aalaga ng baboy, kaya kung marunong tayong gumamit ng tamang sistema, malaking tipid ang makakamit natin nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan at paglaki ng ating mga alaga. Unang tip, gumamit ng tamang feeds ayon sa edad ng baboy. Huwag madaliin ang paggamit ng starter, grower, finisher na feeds. Bawat uri ng feeds ay may ginagawa partikular na yugto sa paglaki ng baboy. Kapag tama ang feed sa tamang panahon, mas mahusay nitong nagagamit ang nutrients at mas maganda ang paglaki. Pangalawang tip, huwag magpapakain ng sobra. Maraming nag-iisip na mas maraming feeds, mas mabilis ang paglaki. Pero ang katotohanan, kapag may natitirang feed sa pakainan, ibig sabihin ay may nasasayang na pera. Mas mainam na obserbahan ang pagkain ng baboy at magbigay ng sapat na dami ayon sa pangangailangan nito. Pangatlong tip natin mga katropa feeds, laging may malinis na tubig. Ito ay kadalasang nakakaligtaan. Kapag kulang ang tubig ng baboy, mababa rin ang pagkain nito. Kahit gaano kapakaganda ang feeds, kung kulang sa tubig, hindi rin magiging maganda ang resulta. Kaya siguradihing malinis, laging may laman ang inuman. Pang-apat, panatilihing malinis at komportable ang kulungan. Ang mga baboy na naiinitan, nai-stress o nasa maraming kulungan ay hindi ganong kumakain. Mabagal lumaki. Ang regular na paglilinis, tamang ventilasyon at sapat na espasyo ay malaking tulong para mapahusay ang feeds conversation. Panglima, iwasan ang pag-aaksaya ng feeds. Siguraduhin maayos ang pakainan upang hindi natatapon o nababasa ang feeds. Maliit na bagay ito, pero kapag araw-araw may natatapon, malaki rin ang nawawalang halaga sa loob ng isang buwan. Pang-anim, sundin ang tamang programa sa deworming, pagbabakuna ayon sa payo ng veterinaryo. Ang baboy na may sakit o may parasite ay hindi mahusay gumamit ng nutrients mula sa feed. Kapag marami ang ipakain, mabagal pa rin ang paglaki. Mas mura ang pag-iwas kaysa sa paggagamot. At ang isa pang malaking paalala, huwag basta-basta magpapalit ng brand o uri ng feeds ng biglaan. Kung kailangan talaga magpalit, gawin ito ng paunti-unti sa loob ng ilang araw upang makapag-adjust ang tiyan ng baboy at maiwasan ang stress. Sa huli, tandaan natin na ang tunay na pagtitipid ay hindi ang pagbili ng pinakamurang feeds. Ang tunay na pagtitipid ay ang tamang pamamahala sa ating babuyan. Tamang pakain, tamang dami, malinis na tubig, maayos na kulungan, at regular na pangangalaga sa kalusugan ng ating mga alagang baboy. Kung susundin natin ang simpleng paraang ito, mas malaki ang posibilidad na mas mabilis lumaki ang ating mga baboy, mas kakaunti ang masasayang na feeds at mas lalaki ang ating kikitain. Kung may sarili kayong mga paraan na makakatipid sa pagpapakain ng baboy, ay ibahagi ninyo sa comment section para matuto rin ang iba nating mga kahag racer. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang page para mas marami pang practical tip tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Hanggang sa susunod na video, ingat po kayong lahat at sana'y patuloy na lumago ang ating kabuhayan.